Good morning mga ka-trades. Kumusta na yung mga buhay-buhay natin dyan? Ngayon pala ay Linggo, March 30, 2025. Samahan niyo ako mga ka-trades, magkwentuhan tayo. Sasamantalahin ko na itong pagkakataon na to kasi andito ako sa tahiyan, ako lang mag-isa. Kasi Linggo ngayon. By the way mga ka-trades, andito pala ako sa Makati, sa gitna ng Makati. At ngayon ay Linggo, ako lang mag-isa dito sa tahiyan. Kasi sa atin, walang day off. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Bill mga ka-trades, nandito tayo sa Poblasyon Makati. Ayun na nga mga ka-trades. Ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ngayon kasi, gusto kong pag-usapan yung topic na the biggest lie about forex trading. Kasi alam naman natin mga ka-trades na pag once pumasok kayo sa forex trading, pag once nag-type kayo dyan sa search, nag-search kayo sa YouTube about forex trading, garantisado mga ka-trade, uulanin kayo ng mga ads, uulanin kayo ng mga course, at iba't ibang scam na nangyayari sa forex trading. Ngayon mga ka-trades, gusto ko lang pag-usapan yung biggest lie, kung bakit maraming pumapasok sa forex trading ang sobrang na-hype at guilty ako doon, isa na ako doon. Kasi ito na nga mga ka-trades, isa sa biggest lie about forex trading is easy money. At dyan mga ka-trade, yan yung isang dahilan kung bakit maraming trader ang nababaliw sa simula at kalaunan ay sumusuko na rin. Kasi ito kasi yung mga marketing na ginagawa ng may mga course na binibenta. Pinipilit nila yung narrative na yun na forex trading is easy. Kasi sinasabi nila, pipindot ka lang ng buy and sell, parang buy low, sell high. Parang ganun yung narrative kasi na binibenta nila mga trades. Ngayon, kung ikaw ay bago sa forex trading, sino ba yung minimin ko na bago? Ang minimin ko kasi na bago sa forex trading is yung 1 month to 1 year kapag nagsisimula sa forex trading. Kasi mga ka-trades, bago ko ituloy yung pinag-uusapan natin, gusto ko lang linawin sa vlog na to na kahit ako, bago lang din ako sa forex trading. Nagsimula ako ng forex trading is nagsimula ako sa forex trading mga ka-trade ay July 17, 2023. Ngayon ay March 30, 2025. Ibig sabihin mga ka-trades, ngayong July 17, magto 2 years na po ako. Ngayon, gusto ko lang linawin dito sa vlog na to na kahit piso wala pa akong kinikita dito sa pagde-trade. Nasa journey pa rin ako ng pag-aaral kasi ang forex trading talaga hindi siya madaling bagay, kaya normal lang na ganun naman talaga. Yung mga high reward na mga opportunity, hindi talaga siya madali. Kaya lang gusto ko lang iparating dun sa mga bago, kakapasok pa lang sa forex trading, yung sinasabi nila na forex trading is easy money. Ngayon mga ka-trade, gusto kong laliman pa yung paliwanag ko dito sa narrative na to. Ganito na lang mga ka-trade yung bibigay kong halimbawa. Sa 100 na nag-aaral ng education, ilan po ba ang nakakakuha ng lisensya sa dulo? Siguro mga trade, ang estimate ko na nakakuha ng lisensya sa education ay 80 to 90. Yun yung nakakapasa at nakakakuha ng lisensya. Ngayon, yung 10 o 15, yun siguro ang hindi nakakapasa sa board exam. Hindi nakakakuha ng license. Hindi ko alam itawag dun sa ano na yun. Basta hindi sila nagsasucceed sa journey nila. Ngayon mga ka-trades, lumipat tayo sa ibang profesyon. Sa doktor, sa 100 na nagdodoktor, malamang yung nakakakuha ng lisensya dyan, nasa ganun lang din, 80 to 90 katao. Yung 10, yun yung 10 to 20%, yun yung hindi nakakakuha ng
lisensya. Ganon din sa pagiging engineer. Ganon din sa pagiging abogado. Hindi talaga nangyayari na 100% ang nakakakuha ng lisensya kasi hindi naman lahat desidido na makuha yon. Yung iba nag-aaral lang sa course na yun dahil gusto ng magulang, dahil gusto ng pamilya o kung sino man yung nagpapaaral sa kanila. Yun yung reality. Ngayon mga ka-trade, gusto kong magbigay ng trivias about forex trading. Isang dahilan pala mga ka-trade, kaya ko sinasabi ito, hindi ako nandito sa YouTube para bulahin ka. Hindi ako nandito sa YouTube para magbenta sa'yo na madali lang forex trade. Nandito ako sa YouTube para gusto kong tulungan yung mga bagong nagte-trade na hanggat maaga malaman nila yung katotohanan about forex trading. Ito na mga ka-trade, yung trivia. Sa 100 na katao na pumapasok sa forex trading mga ka-trade, ito yung the brutal truth. Ito sinasabi ko mga ka-trade. The brutal truth about forex trading. Sa 100 na katao na pumapasok sa forex trading, 10 to 15 katao lang ang kumikita mga ka-trade. Yun yung totoo. Ang 85 katao, puro yan nalulugi. Ngayon mga ka-trade, ano yung pinakadahilan? Ang pinakadahilan nakikita ko mga trade, kasi karamihan sa mga tao, lalo na sa Pilipino mga ka-trade, gusto natin easy money. Gusto natin yung pera na hindi na pinaghihirapan. Gusto natin yung pera na yung karamihan kasi sa mga Pilipino. Sa una mga ka-trade, medyo guilty na rin ako dyan. Nababaliw tayo sa salitang passive income. 10 to 15, yun yung kumikita mga ka-trade sa forex trading. Yung 85%, yun yung nalulugi. Bakit ka mga trade? Kasi normal lang talaga pag nalaman natin yung forex trading, lalo pag nakita natin sa mga ads na easy money, madali lang, habang natutulog ka, kumikita ka ng pera. Sobrang nakaka-hype talaga siya mga ka-trade. Sobrang nakaka-hype, yung parang lumulutang sa ulap. Ito ang tanong mga ka-trade. Kung totoo na mahirap yung forex trading, bakit ka tumutuloy sa forex trading? Bakit hindi ka sumusuko? Ganito mga trade, magbibigay ako ng halimbawa. Pag umaakit ka ng bundok mga ka-trade, halimbawa mga ka-trade, ito yung bundok. Pag umaakit ka ng bundok mga ka-trade, pag nagsisimula ka pa lang dito sa baba, halimbawa mga mountain climber, ang goal nyo ay makarating dito sa tuktok ng bundok. Normal lang mga ka-trade na pagsisimula nyo ng pag nasa baba pa lang kayo, paakit kayo ng bundok, sobrang na-hype kayo, sobrang excited nyo, sobrang motivated nyo, parang sobrang sarap sa pakiramdam, ang positive nyo. Ngayon mga ka-trade, ganito yung nangyayari. Habang umaakit kayo, nandito na kayo sa gitna, unti-unti na kayo napapagod niyan. Halimbawa, 10 na katao kayo umaakyat ng bundok. Ang goal nyo makarating sa tuktok. Pagdating nyo sa gitna mga ka-trade, doon nyo matatanong sa sarili nyo, nakakapagod pala umakyat ng bundok. Yun yung unang sasabihin ng mga umaakyat sa bundok. Doon sa kalagitnaan. Yung iba naman mga ka-trade, magtatanong sila, worth it ba talaga na umakyat sa bundok na yon? Yun yung pangalawang tanong. Ang pangatlong tanong mga ka-trade, tama ba tong daan na dinadaanan natin para makarating sa bundok na yon dito sa tuktok? Ngayon mga ka-trade, sa gitna na yan, meron at merong babalik sa baba. Halimbawa, pagpalagay na lang natin, yung 3 babalik sa baba kasi napagod. Ngayon, pagdating dito, aakyat yung 7. Pagdating dito sa unahan, meron na naman niyang susuko. Pagdating doon sa tuktok, malamang yan. Ito pala yung ginagawa ko na, halimbawa mga trade sa forex trading ha, kung bakit hindi ako sumusuko. Kasi, pag umaakyat tayo ng bundok mga ka-trade, habang papalapit tayo doon sa tuktok ng bundok, pahirap siya. Ngayon, yun yung para sa akin, yun yung palatandaan
Yun yung palatandaan na pag malapit ka na makarating dun sa tuktok, yun yung pinakamahirap na part. Yun yung dahilan mga ka-trade kung bakit hindi ako sumusuko. Kasi naniniwala ako, walang nagtatagumpay ang sumusuko. At wala rin sa sumusuko ang nagtatagumpay. Yun kasi yung pinaniniwalaan ko mga ka-trade. At mga ka-trade, gusto ko lang kung meron po sa atin diyan na nasa forex trading din, kasi yun naman talaga yung target audience ko eh. Ngayon kung meron po sa inyo diyan na gusto niyo nang sumuko, kasi ganito yung ginagawa ko mga ka-trade. Minsan bilang tao, normal lang din na minsan mapapagod tayo kasi ang forex trading mga ka-trade ay napakahirap talaga. Sobrang hirap niya. Lalo para sa akin na may pamilya na rin ako na binubuhay. Pinagsasabay ko yung pag-aaral. Minsan mga ka-trade, hindi ko talaga maiwasan na mapagod. Minsan, naitatanong ko sa sarili ko na worth it pa ba itong ginagawa ko? Pero sa tuwing mga ka-trade, sa tuwing naiisip ko na sumuko, na-imagine ko yung mga anak ko. Na tinatanong ko sa sarili ko, ito ba yung buhay na deserve nila? Siya na mga ka-trade. Hindi ko maiwasan na maging emotional pag naalala ko sila. Kasi sa totoo lang mga ka-trade, naniniwala ako na kung gusto mo yung buhay na iniisip mo, kung gusto mo yung buhay na pinapangarap mo, kailangan mo tong patunayan. Kasi yun na nga mga ka-trade, kung minsan naiisip ko na sumuko, pero pag once naaalala ko yung mga anak ko, yung pamilya ko, yung nanay ko, yung tatay ko, pag naalala ko sila, isa lang tinatanong ko sa sarili ko, deserve ba nila yung buhay na yun? Wala ba silang karapatan sa buhay na masagana? Kasi ganito mga trade, kung pamilya kayo na mahirap, kasi kasi tayo sa sandwich generation, kung mahirap yung magulang mo, mahirap ka na rin. Pero kung wala kasing tao mga ka-trade, kung wala kasing tao na puputol sa poverty line na yan, hanggang next generation, mauulit lang po yung history. Kaya yun yung mga dahilan mga ka-trade kung bakit hindi ako sumusuko. Kasi kung halimbawa mga ka-trade, ikaw ay anak, meron kang magulang, hindi mo masarap isipin mga ka-trade na darating yung araw na lalabas kayo, sagot mo, pupunta kayo sa kahit saang restaurant na pupuntahan nyo at sasabihin nyo sa magulang nyo, ma, lahat ng gusto nyong kainin dyan, orderin nyo. Lahat ng makikita nyo na masarap, kuhanin nyo. Yung hindi nyo na titignan yung presyo kung magkano. Napakasarap isipin yun mga ka-trade. Lalo sa mga anak dyan na buhay pa yung magulang nyo, samantalahin nyo mga ka-trade. Kasi alam nyo ba yung katotohanan ng mga ka-trade, mas masarap magtagumpay kung nandyan pa yung mga magulang nyo na nabubuhay. Kasi may mga tao mga ka-trade na nakuha nila yung tagumpay, wala nang magulang na papalakpak sa kanila. Kaya kung ikaw ay bata pa ngayon, huwag mo sayangin yung panahon mo. Magsikap ka habang maaga
at patunayan mo na nasa taas na deserve mo yung buhay na nasa isip mo. Kasi naniniwala din ako mga trade, lahat ng bagay nagsisimula sa isip. Ngayon, kung kaya mong isipin yung magandang buhay, magkakatotoo yun. Ngayon mga katrade, kung kaya mong isipin yung magandang buhay, magkakatotoo yun. Lahat na nakikita natin sa mundo, ay nagsimula sa isip. Dati walang eroplano, pero mayroon tao na baliw. Mayroon tao na naniniwala na posible na magkaroon ng sasakyan na lumilipad. Ngayon mga katrade, mayroon tayong eroplano. Dati mga katrade, ang ginagamit natin transportasyon ay kabayo lang. Pero mayroong isang taong baliw. May taong baliw na naniniwala na posible na magkaroon ng kotse. Yun nangyari. Eh mga katrade, yun yung mga motivasyon ko kung bakit ako nagtutuloy-tuloy. Kung ikaw ay nag-iisip na sumuko, ito yung maipapayo ko bago ka sumuko. Tingnan mo muna yung pamilya mo, tingnan mo yung mga anak mo. Tanungin mo sarili mo, yun ba yung buhay na gusto nila? Tanungin mo yung sarili mo, yun ba yung buhay na deserve nila? Ayaw mo bang mangarap na sa next generation mo, hindi nyo naisipin yung pera? Ayaw mo bang mangarap na ikaw yung tao na puputol sa kahirapan ng pamilya nyo? Kaya yung mga katrade, kahit nasa journey pa ako ng pag-aaral ng forex trading, tinutuloy-tuloy ko kahit mahirap. Alam nyo mga katrade, kaya gusto kong i-document yung pagkakataon na to kasi gusto kong balikan at gusto ko mapanood to ng mga anak ko. Gusto ko pagdating ng araw, mapapanood nila. Gusto ko pagdating ng araw, mapapanood nila na yung tatay nila kahit nahihirapan hindi sumusuko. At yun na nga mga katrade, pasensya na, naging emotional ulit ako. Gusto ko lang kasi na i-document yung mga moment na to. Ito kasi yung mga moment na ito yung mga moment na pagdating na araw gusto kong balikan. Alam ko konti lang yung magkaka-interest sa video na to, pero ang gusto ko talagang makapanood ng vlog na to, ang gusto ko talagang makinabang sa vlog na to yung mga anak ko. Pagdating na araw, gusto ko mapanood nila to. Ito yung magiging babala sa kanila na pag gusto nilang pumasok sa forex trading, wag nilang maliitin. Kasi kung easy money lang talaga ang forex trading, dapat marami nang kumita, marami nang yumaman na Pilipino. Pero dahil dun sa statistic na sa 10 katao na pumapasok sa forex trading, 2 o 1 lang talaga ang kumikita. Kaya madalas na nababalitaan natin, merong na scam, merong na lugi, tulad nung kay yung mga sikat na mga artista mga katrade na nalugi sa pagtitrade sa mga Bitcoin, sa mga forex trading. Isa na dyan si Alden Richard. Kung alam nyo mga katrade, nalugi si Alden Richard na 100 million sa forex trading o kaya sa Bitcoin. Hindi ko sigurado mga katrade, basta sa ganitong bagay. Ngayon, isa kasi yung dahilan kung bakit maraming nalulugi sa forex trading ay yung katamaran na mag-aral. Yung gusto natin, yung maglalagay na lang ng pera, tapos ibang tao yung magmamanage, doon maraming nalulugi sa forex trading. Pero ikaw yung tipo ng tao na gusto mong aralin, ayaw mong ipaubaya sa ibang tao yung pera mo, ikaw yung magmamanage. Kung malulugi ka, ikaw yung nasa pangalan mo, kung kikita ka na sa pangalan mo, yun yung pag ganun yung mindset mo mga trade, isa ka sa mapapabilang doon sa 2 o 1 na kumikita sa forex trading. Ngayon, sa totoo lang mga katrade, nung nalaman ko na yung 8 tao lang, yung nalaman ko na sa 10 tao, 2 lang yung kumikita sa forex trading, yung 8 ay hindi, ay sa iba mga katrade, parang hinaan na ng loob. Pero sa akin mga katrade, hindi ako nakatingin doon sa 8 tao na nalulugi. Nakatingin ako doon sa 2. Sa 10 tao, 2 ang kumikita. Doon ako nakatingin mga katrade. Gusto kong mapabilang sa 2 na yun. Ibig sabihin, sa 100 na tao mga katrade, nasa 10 lang talaga ang kumikita. Karamihan dyan, nagbebenta ng course na
hindi naman sila profitable. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng nagbebenta ng course ay hindi profitable. Yung ibang nagbebenta ng course, meron talaga silang pinapakita na proof. At yun nga mga ka-trade, gusto kong tapusin na tong vlog na to. Medyo mahaba-haba na rin yung video na nagawa natin. Sana mga ka-trade, huwag kayong sumuko. Kung ano man yung mga pangarap nyo, ipaglaban nyo kasi walang ibang tao na ipaglalaban yung pangarap mo kasi yung ibang tao, meron din silang pangarap na sa kanila. Kaya mga ka-trade, kung ikaw man ay nasa journey ngayon na hindi kasi nasuportahan ng mga kamag-anak mo, ng mga tao sa paligid mo, kung hindi ka nila suportahan mga ka-trade, ikaw na lang sa sarili mo mismo, suportahan mo yung sarili mo kasi walang ibang tao ang gagawa sa atin kundi tayo lang din. At magtiwala ka mga ka-trade, magtiwala ka sa taas, magtiwala ka sa Panginoon na ibibigay niya yung buhay na gusto mo. At syempre, kailangan mong patunayan yun na deserve mo yung buhay na yun. Kasi yung palagi kong sinasabi mga ka-trade, isa sa pinapaniwalaan ko mga ka-trade, deserve mo ang buhay kung nasaan ka ngayon. Kung ibig sabihin mga ka-trade, kung ikaw ay naghihirap ngayon, deserve mo yan. Kasi tamad ka. Kung ikaw ay kumikita ngayon, deserve mo yan kasi masipag ka. Ganun lang yun mga ka-trade. Kung saan, ano yung kinalalagyan natin ngayon, deserve natin yan. Siguro kung naghihirap tayo ngayon, kung mahirap yung kalagayan mo, resulta yan mga ka-trade ng mga, resulta yan mga ka-trade ng mga past decision na ginawa natin sa buhay natin. Pero hindi yan dapat maging dahilan kung bakit susuko ka na sa buhay. May panahon pa para magbago. Kaya mga ka-trade, huwag kang mawala ng pag-asa. Yun na lang mga ka-trade, ingat-ingat po tayo.